ako si Robocop at aking tutugisin ang mga bumaya, lalong-lalo na ang may kinalaman sa plot control. Umanda kayo sa akin. Hahanapin ko kayo kung saan kayo nagtatago. Lahat ng politiko ng Kurakot ay aking tutugisin dahil ako si Robocop. Hello guys! Welcome sa aking YouTube channel. At in today's video is ito, nakikita nyo ba yan? Yang ang pinakamatanda or kauna-unahan kong laruan. Ang pangalan niyan is Robocop. Robocop toy. So, matagal na yan sa akin. 32 years na po yan sa akin. Yung ano na yan, yung Robocop na yan. Hindi pa ako sinisilang, nabigay na yan sa akin. So, ngayon is lilinisin ko siya kasi nga napabayan ko. Tsaka, hindi ko rin naman ina-expect na mahal din pala yung kahon. Sayang yung kahon kasi naitapon ng kapatid ko yung kahon nito. Tapos, tiningnan ko sa internet, mahal pala yun. 3,000 pesos pala yun. Yung kahon na yun. So, nanghihinayang ako kasi naitapon yung kahon nito. Tapos, yung ibang mga parts nito, yung mga kasama nitong mga laruan is nasira na rin. Ito na lang talaga yung natira. At saka yung konting mga armas nito. So, ngayon, sa video ito ay aking lilinisin itong aking laruan na to. So, ilalagay ko kasi siya dun sa taguan para hindi siya malikabukan at medyo kumupas na rin yung laruan kasi nga naka-expose lang dun sa ibabaw. So, kailangan kong linisan siya. Hindi niya maitatanong is ito ay binigay pa sa akin ng ninong ko. Yung ninong ko kasi ay seaman. So, nagtatrabaho siya sa barko. Tapos, ito yung unang toy na binigay niya sa akin. Yan, yung Robocop. Sa mga collector po dyan, toy collector, baka nagko-collect po kayo ng ganitong laruan. Pwede niyong bilhin sa akin. With, siyempre, yung mapapag-usapan natin yung price. Siyempre, dapat right price. Diba? Kung maganda yung usapan ng presyo ng laruan ito, ibebenta ko to. Pero kung hindi naman, di mababa lang yung hindi ko na ibebenta, itatabi ko na lang to. Sa mundo ng science fiction, may mga pangalang hindi nalilimutan. Terminator, Darth Vader, at syempre, ang future of law enforcement, si Robocop. Pero alam niyo ba na ang ideya para sa kanya ay nagsimula lang noong makita ng screenwriter na si Edward Newmyer ang poster ng pelikulang Blade Runner? Tinanong niya ang sarili, ano kaya kung may robot na pulis sa isang magulong siyudad? Noong 1987, sa ilalim ng direksyon ni Paul Verhoeven, ipinanganak ang isang alamat. Hindi lang ito basta pelikula tungkol sa isang bakal na tao, ito ay isang satire o banat sa korupsyon, gahaman na kumpanya, at kung ano ba talaga ang ibig sabihin ng pagiging tao. Sino si Alex Murphy? Bago siya naging bakal, siya ay si Alex Murphy, isang mapagmahal na asawa, ama, at tapat na pulis na kalilipat lang sa Metro West ng Detroit. Sa panahong ito, ang Detroit ay lugmok sa krimen at kontrolado ng dambuhalang kumpanya. Sa OCP o yung tinatawag nating Omni Consumer Products. Ang kapalaran ni Murphy ay nagbago sa isang abandonadong planta. Habang tinutugis ang gang ni Clarence Boddicker, na-corner si Murphy at brutal na pinaslang. Hindi ito simpleng pagkamatay. Itinala ito bilang isa sa pinakamarahas na eksena sa kasaysayan ng pelikula. Pero para sa OCP, hindi ito trahedya, kundi isang oportunidad.
Ginamit nila ang labi ni Murphy para sa kanilang RoboCop program. Isang cyborg na walang alaala, walang pagod at sumusunod sa batas. Nabuhay muli si Murphy bilang RoboCop. Siya ay binalot ng titanium armor at binigyan ng 4 na prime directives or pangunahing utos na nakatatak sa kanyang system. Serve the public trust, protect the innocent, uphold the law. Isang sekretong utos na nagbabawal sa kanya na arestuhin ang sinumang opisyal ng OCP. Sa simula, si RoboCop ay isang perpektong makina. Nilinis niya ang kalsada ng Detroit gamit ang kanyang Auto-9 pistol. Pero unti-unting bumabalik ang kanyang mga panaginip at alaala. Dito pumapasok ang tunay na puso ng istorya. Ang paghahanap ni Murphy sa kanyang nawalang pagkatao. Sa tulong ng kanyang partner na si Ann Lewis, nalaman niya ang katotohanan na ang mga taong gumawa sa kanya ay may kinalaman din sa mga kriminal na pumatay sa kanya. Pag-usapan naman natin ang franchise sequels at reboot ng RoboCop. Dahil sa tagumpay ng 1987 film, naging malaking franchise ito. Yung unang pelikula, RoboCop 2 ng 1990, hinarap ni Murphy ang isang mas malakas at addict na cyborg na si RoboCop 2 or Kane. Dito mas nakita natin ang laban ng tao laban sa teknolohiya. Next is RoboCop 3 ng 1993. Mas naging pambata ang tono nito, na wala ang matinding karahasan at pinalitan si Peter Weller, ang original na actor ni Robert Burke. Dito rin nakita ang iconic na jetpack ni RoboCop. How about the TV series at cartoons? Nagkaroon din ng mga animated shows gaya ng RoboCop Alpha Commando para sa mga bata. Meron ding reboot, 2014 reboot, sinubukang ibalik ang franchise sa modernong panahon kasama si Joel Kinnaman. Mas high-tech ang armor, naging kulay itim pa nga, at mas nag-focus sa epekto ng drone, warfare at media manipulation. So, ang pamana ni RoboCop. Bakit natin mahal si RoboCop? Dahil sa kabila ng bakal at kable, nandun pa rin ang isang tao na lumalaban para sa hustisya. Siya ay paalala na hindi kayang burahin ang anumang software ang konsensya at pagmamahal. Si Alex Murphy ay hindi lang isang product ng OCP. Siya ay simbolo ng pag-asa sa isang magulong mundo. Kaya naman hanggang ngayon, dead or alive, you're coming with me. So RoboCop spinning his gun and putting it back in his leg holster. Salamat sa panonood. Ano ang paborito ninyong RoboCop moment? I-comment nyo nga yan. Lalo-lalo na sa mga batang 90s. Siguro ang mga batang 90s ang nakakaalam ng story nito eh. Drop your weapons now. You have committed multiple violations of the Penal Code, Section 2, Paragraph 5, Armed Robbery, Section 9, Assault on Law Enforcement. I am a program designed to serve the public trust and protect the innocent. You are none of those things. My sensors indicate your heart rates are elevated. You are afraid. You have 10 seconds to comply. 10, 9, 8. Dead or alive, you are coming with me. Do not make a mistake that your biology cannot survive. Your move, Grip. Thank you for your cooperation. Hello guys, hanggang dito na lang. Huwag kalimutang mag-subscribe, like, and share. Share yung aking video. Thank you!